Update requirements para po sa mga uuwi ng Pilipinas at saka yung magbabakasyon po ngayong month ng May. Unahin muna natin yung mga OFW sa Kuwait. So kung isa kang OFW sa Kuwait at balak mo nang umuwi or magbakasyon sa Pilipinas, ito po ang mga requirements na dapat mong ihanda. Para po sa may mga final exit na, ano ba itong final exit? Ito po yung uuwi na ng Pilipinas at hindi na babalik sa dating amo. Ito po yung mga requirements na dapat nyo pong kunin. Valid passport, final exit visa, e-travel registration, at saka plane ticket. Ito naman po para sa may mga re-entry visa. Ano ba ang ibig sabihin ng re-entry visa? Ito yung magbabakasyon sa Pilipinas at babalik po sa dating amo. Ito po ang dapat nyong kunin bago po kayo umuwi ng Pilipinas. Siyempre, kailangan po natin dyan ng valid passport, re-entry visa, plane ticket, round trip. Kailangan din pong ipa-verify ang inyong kontrata bago po kayo magbakasyon at wag nyo pong kalilimutan mag-biometrics po. Kung nakalimutan nyo naman po magpa-biometrics bago po ang inyong flight, pwede po kayong magpa-biometrics mismo sa airport. Yan po ang mga requirements kung isa kang OFW household worker sa bansang Kuwait at pauwi ka po ng Pilipinas. So proceed naman po tayo sa bansang Saudi Arabia. Kung isa ka pong OFW sa bansang Saudi Arabia, ito po yung mga requirements. Merong konting pagkakaiba lang. Kasi sa Saudi, kung isa kang household worker, hindi mo na kailangan magpa-biometric. So makinig po sa lahat ng mga household worker na may balak umuwi or magbabakasyon po sa Pilipinas. Ito po ang mga requirements na dapat mong ihanda kung isa kang OFW sa Saudi Arabia at may balak ka pong umuwi ng Pilipinas. So kailangan po natin ng valid passport, final exit visa, plane ticket, at saka e-travel registration. Para naman po sa mga magbabakasyon, ito po yung mga requirements na dapat mo pong ihanda. Passport, re-entry visa, plane ticket, round trip, e-travel registration, at saka verified contract. Huwag pong kalilimutan din yung OEC pag bumalik ka po sa bansang pinagtatrabahuan mo po. Para naman po sa mga nahihirapan kung paano mag-register ng e-travel registration, pwede naman po kayong mag-direct sa kanilang link. Type nyo lamang po ang e-travel.gov.ph. So lahat ng mga information yun, pwede nyo na pong sagutan. Hindi katulad sa apps na kailangan nyo pang mag-register tapos hahanapin nyo yung mga email address at saka number. Pag diretso po kayo sa link, kailangan nyo lamang po ng email address kasi magsisend po sa e-travel ng inyong OTP. Para sa akin po, mas mapapadali po kayo mag-register sa e-travel.gov.ph. Mas mapapadali din po kayo makakuha ng barcode. Isa po dun sa nire-recommend nilang bagong apps ngayon, yung eGov.ph. Para mas mapadali po kayo, diretso na lang po kayo sa link na e-travel.gov.ph. Paalala ko rin po sa mga nagsasabi na hindi na kailangan ng final exit visa pauwi po ng Pilipinas. Huwag niyo pong iligaw ang inyong mga kaibigan. Kailangan po natin ng final exit visa. Pinaka-importante po yan para makauwi or makabalik po tayo sa bansang Pilipinas at makalabas ka po sa bansa kung saan ka po nagtatrabaho. Ang final exit visa po ay manggagaling po ito kay employer. Si employer lamang po ang pwedeng magbigay sa inyo nito.